Guys, eleksyon, no? Eleksyon at siyempre lagi tayong nasa cellphone. Ganito yan, guys, no? Ang may papayo ko lang sa mga butante na katulad ko ay dapat tayong mga butante ay huwag tayong magpapauto sa mga kandidato. Huwag tayong pabayag na iboboto mo yung ang isang kandidato dahil nabilog binilog niya ang ulo mo. No, binilog niya yung yung utak mo dahil sa kanyang pinagsasabi na puro kalukuhan, puro pambubula. Huwag tayong maniwala sa mga pambubula ng mga politiko, yung mga kandidato ngayon. Kung ano-ano na lang ang mga ipinapangako, kung ano-ano na lang mga pinagsasabi na para mapaniwala tayo na siya ang karapat-dapat na iboto. Pero hindi natin alam na yung kanyang lumalabas sa kanyang bibig ay binibilog lang ang ating ulo para iboto siya. Binubula lang tayo, inuuto-uto tayo at mapaniwala naman tayo para siya ay iboto. Bigyan ko kayong halimbawa, no? Itong ibigay ko sa inyong halimbawa na politiko, talagang halatang binibilog lang niya ang ating mga isipan. Binobola, no? Ginawa tayong katanga-tanga para lang mapaniwalaan natin siya at maipapanalo natin siya at iboboto natin siya. So, dapat maging alerto tayo sa isang politiko. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na tumatakbo ngayon, national candidates. Nung nakaraang eleksyon, may inaakusahan siya na isang politician. Ang sabi niya, napaka-corrupt daw. Napaka-corrupt daw yung politician na to. At ang sabi niya, million, trillion ang ikinurap ng kandidato na to. You know? Ganon siya. Ganon ang sinasabi niya nung last election lang. Tapos, talagang inaatake niya pa talaga yung pamilya. Yung inaakusahan niyang kandidato na corrupt, grabe mangurap, million, billion, trillion. Yung nanay nun, talagang inakusahan niya na corrupt, yung grabe ang nakurap ng pamilya na yan. Yun ang akusahan niya. At hanggang sa sinabihan niya talaga, doon sa nagpa-interview siya, na yung magulang nung kanyang inaakusahan ay ipapakulong niya dahil sa corruption. Isipin mo, trillion ang kanyang sinasabi noon na itong kandidato na to ay corrupt kasama yung nanay. At nagbanta siya talaga. Seryoso niya sinabi noon na ipapakulong niya yung nanay ng politiko na naging kalaban niya sa pagtakbo noong nakarang eleksyon. Ngayon, bigyan ko kayo halimbawa para hindi tayo basta-basta maluko or mabilog or bukhang tanga. Gawin tayong tanga ng mga politiko na tumatakbo ngayon na puro pambubula. Binubula lang tayo para iboto siya. Tapos ngayon, ang sinabi niya na naman ngayon, yung dating kinakalaban niya na inaakusahan niya na grabe mangurap, million, trillion, pati nanay inaakusahan niya na makurap, ngayon, kakampi niya na. Tapos, ang sinasabi niya ngayon, iba ang sinabi niya noong nakarang eleksyon at ang sinasabi niya ngayong eleksyon. Ang sabi niya, bakit daw galit na galit tayo sa ganito, yung taong inaakusahan niya noon, na samantalang sa panahon nila, ay number one sa ekonomiya ang Pilipinas.
Samantalang noon ang sabi pa niya, mayroon bang kurap ba yung mga ganong klasing tao na nasa panahon nila number 1 sa ekonomiya ang Pilipinas? Iba ang sinabi niya noon, iba naman ang sinabi niya ngayon. Panay-puri na naman siya ngayon. Doon sa inaakusahan niya noon na grabe mangurap to. So, sa ganong klaseng guys, no? Halata lang na binibilog lang nila ang ating ulo at inuuto-uto tayo. Inuuto, pinamukha lang tayong tanga, pinagmumukha lang tayong tanga para mapaniwala niya tayong mga butante para ibuto siya. Ganun bang klaseng politiko ang pipiliin nating ibuto natin? Samantalang noon, inaakusahan niya yung tao na yon na grabe ang korupsyon, sinisiraan niya talaga. Tapos ngayon, kumampi siya doon sa taong inaakusahan niya noon na grabe mangurap, milyon, trilyon ang kinurap. Tapos ngayon, pinupuri niya na ngayon. Pinupuri niya na ngayon para lang iboto siya. So, ganyan ang mga politiko. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga politikong alam nyong grabe, binubula lang tayo guys para makuha niya ang ating mga buto. No? Ganyan ang mga politiko. No, bumoto tayo doon sa mga politiko na kursunada natin. Huwag tayong bumoto, hindi yung bumoto lang tayo sa isang politiko dahil binilog yung ulo natin. Naniniwala tayo sa kanyang panguuto. No? Naniniwala tayo sa kanyang pambubula sa atin. Buboto tayo na naaayon sa ating kagustuhan at naniniwala tayo na itong politikong ibubuto natin ay mabuting tao. Hindi yung grabe, no? Yung bigyan ko kayong halimbawa kung gaano mambula ang mga politiko. No? Karapatan natin 'yan, no? Obligasyon natin na pagdating ng eleksyon ay bumoto tayo. Yung nga, pero dapat magiging matalino tayo sa pagboto. No? Oh. Di ba? Makikita mo sa mga dito sa social media, mga politiko, grabe mambulan ng mga tao. Gagawin ang lahat. Oh. Di ba? Bumoto tayo doon sa isang tao na kursunada natin. No? Hindi yung bubuto lang tayo dahil napabilib tayo sa kanyang mga sinasabi. Pero ang katotohanan pala ay binubula lang tayong mga butante. Pinagluloko lang tayo, pinagmukhang tanga lang tayo. Isipin mo, ang sabi niya yung taong nakalaban niyo noon, inaakusan niya na grabe mang korupsyon, grabe mangungurap. Pero ngayong eleksyon na naging kakampi niya na, ang sinasabi niya naman ngayon, iba na naman yung sinabi niya noon ngayon. Panay-puri na naman siya. Pinupuri niya na naman yung taong inaakusahan niya noong araw na kurakot. Ganyan ang mga politiko. Kaya tayo, wag tayong pag may politiko na nagsasalita sa inyong harapan, wag lang tayong nakanganga lang. Dapat i-analyze natin. No? Kung ito bang politiko ay ano lang to. Binubula lang tayo. Inuuto-uto lang tayo at para mapaniwala niya tayo at ibubuto natin siya. Kailangan ngayong election guys, magiging wise tayo sa pagboto. Kasi pagdating ng araw, tayo pa rin ang may stress kasi ano ba tong mga politiko na to?